tila dumarami ang mga insidente. Pakipaliwanag nga ho ba, bakit nagkakaganito ang sitwasyon? Itong problema naman ng hacking, ito ay global, no? Na-attack ilang beses ang US, pati China, ilang beses na na-atake, etc. No? Kailangan din nating intindihin na dahil nagbabago na rin yung panahon, kundi karamihan sa atin ay meron na rin alternate na persona sa Mm. digital realm, no? Mhm. So, pati yung crime nag-evolve mula sa street crime nagiging digital crimes na rin. Okay. Kaya hindi, of course, the Philippines as part of the global community is not immune to this global trend. Ngayon, wala daw sektor na hindi vulnerable, ano po? Pero tila ang napupuruhan recently ay mga government agencies. Ano po ba yung problema? Bakit napaka-weak ng cybersecurity system natin? First, let us accept it that our cybersecurity posture as a country is below the average Association of Southeast Asian Nation, and is, we belong into the lower percentile rank, although konti lang. That's also because I guess kung papansin niyo, no, yung ating awareness pagdating sa cybersecurity, lately lang tayo nagdidiin. For example, yung National Cybersecurity Plan, sinimulan niya ng 2017. Reiterate natin at pinalakas natin ng ngayong panahon, 2022, 2023, no? Meron na tayo ngayong bagong National Cybersecurity Plan. Of course, the implementation of a National Cybersecurity Plan is very meticulous. Hindi yan overnight na magagawa natin. Also, we lack certain laws like the cybersecurity law that will mandate critical information infrastructures na i-report sa atin kung may issue o may problema. Ang problema, karamihan sa critical information infrastructures, private sector. Pero walang report sa amin yon kung ano ba talaga ang naging issue. Kasi wala tayong batas na nagsasabi dapat i-mandate yung ganitong klaseng reporting at dapat paigtingin pa yung security. Ano po yung mga vulnerable sectors sa inyong pag-estima? Ano po yung trabaho ninyo at ano yung tinitingnan ninyong vulnerable o medyo talagang prone to o medyo malapit ng maha? Ano yan, nung December, dahil maraming ang hacking sa Pilipinas, nagbuo kami ng isang project na ang tawag namin ay Project Sonar, Security Orchestration and Network Assessment and Review System. Ang ginagawa nito is automated, tinatry niyang i-attempt na tingnan ang vulnerability ng lahat ng online assets ng gobyerno. More than 20,000 assets of government are scattered in the internet. We found approximately 73,000 vulnerabilities. Ngayon, bakit namin ginagawa to? Kasi ginagawa rin ng hacker yon. Inuunahan lang namin. After that, ina-advise namin yung government agency. Ito yung vulnerability nyo. This is the unfortunate part. The 73,000 plus na vulnerabilities found in more than 1,000 government offices. 21% lang yung nag-respond. Na sinasabi nila, aayusin nila yung sinubmit namin. So doon makikita mo rin na may procedural and people vulnerability. Bakit? Bakit di ka makarespond? Either kulang ka ng professional to respond, kulang ka ng technical capability or know-how to respond. No? So dito nakikita mo yung problema natin. Na, sabi ko nga, hindi siya overnight kayang isolve. But at least we have the tools. We have a baseline.